talunan mo, di kita kakagatin. O sige, iba na lang. Sino dito? Sino dito? Ba't naging mabait? Sino? Ay, Kyla. Tayo, tayo. Sige na. Sige na, naging kalaro kita eh. Ano na? Game. So, tayo, dito tayo. Para makita tayo sa camera. Say hi to camera. Hi! Woo! Palakpakan naman natin! So, ano ulit pangalan mo? Kyla po, Ilan taon? 15, Taga saan? Bloomingdale. Oh, ano natutunan mo sa laro? Makinig po ng maayos sa nagsasalita sa likod. Yun, okay, palakpakan naman natin. Sabi niya, dapat daw marunong tayo makinig dun sa nagsasalita o dun sa nag instruct. So, Kuya Yuri, ano ba yung ikaw explain ng ating laro yun, kanina? guys, sige. Di ba, ano uli yung house rules natin? A, C, tsaka T, di ba? Ano yung A? Attentive. Yung isa naman, yung C, ano yung C? Cooperative. Tapos yung T, teachable. So, guys, napansin nyo sa laro kanina, Tahimik. Okay. sige, Hear and kung obey. mapapansin nyo kanina, guys, lahat yun na-apply natin sa game. So, paanong paraan? Nakinig tayo, naging attentive tayo, ginamit natin yung tenga natin. Ba't tayo naging cooperative? Kasi teamwork siya. So, yung isa, di ba, may nagsasalita sa mic din kanina. Tapos meron tagahampas. So, may cooperation. Meron kayong teamwork. Ba't kayo naging teachable naman? Kasi nga, ina-apply nyo yung sinabi. O, hampasin mo yan. Hinampas nga. Yun. Oh, palakpakan naman natin. Hindi ba yung natutunan nyo? Hindi ba yung natutunan nyo? Okay? Okay ka dyan. Okay. Kayo nyo, ayun ba din yung natutunan nyo? Na-apply nyo ba yung A, C, tsaka T kanina? Amen? Amen. Nakikinig pa ba? Hello? Hello? Gising pa ba? O baka inaantok na kayo? Tulog ka na? Okay. Sige. So, ano? Sige, umpisa na. So, yun. Di ba? Ako yung nag-preach last Sunday. Ay, hindi pala ako yun. Kasi mahaba yung buhok nun eh. Hindi ako yung kakambal lang ako ha. Hindi ako yun. Hindi ako yung umiiyak dito nun. Basta, hindi ako yun. Kakambal lang ako. Parang pangalan ko Angela din. So, kambal niya ako, ganon. Hindi ako yun, okay? So, ako yung magre-recap para sa kanya. So, yun nga, di ba? Yung laro last week, tsaka yung laro ngayon, may connection pa rin yun about sa... Ano yung topic ko last week? Alin? Alin? Yun, Lordship. So, a new master, di ba? Pag sinabing Lordship. Ano ba ibig sabihin ng Lordship? Yun. Yun yung ibig sabihin ay yung nagpapasakop tayo kay Lord at sumusunod. Amen po ba? Sumusunod ba tayo kay Lord? Amen. Amen? So, yun. Yung sa laro natin last week, tsaka laro kanina, pinapakita doon na kahit hindi natin nakikita yung nag instruct sa atin, pero sumusunod tayo, di ba? Bakit? Kasi syempre, pag hindi tayo sumunod, maaring madapa tayo, maaring masugatan tayo, and then ganun din yung kay Lord. Kapag kahit di natin siya nakikita, hindi naman natin siya nakikita physically, pero kung nakikinig tayo kay Lord through Bible, nagpe-pray tayo, and nandito rin kayo, di ba, sa church, so natututunan nyo kung sino ba si Lord, ano ba yung meron sa Bible. So, ibig sabihin doon, natuturuan kayo ng mga tamang gawin. Ibig sabihin, tinuturuan tayo sa mga dapat at yung tama. Amen? Amen. So, yun. Mag-recap lang tayo for this day. So, ano yung apat nung last week na points or letters? Alin? L-O-R-D muna. So, yun. Mag-umpisa tayo sa L. Anong ibig sabihin ng L? Alin? Sorry, bingi ako. Alin? L? Lord and Savior. Ano ba ibig sabihin uli ng Lord and Savior? Meron ba dyan? Yan. So, ano ibig sabihin ng Savior? Pakibasa nga. Lahat. 1, 2, 3, go! So,
So, yon. Ang meaning ng Savior is si Jesus, yung nagligtas sa atin sa walang hanggang kamatayan or eternal death dahil sa kasalanan or sin natin. So, ayun yung ibig sabihin ng Savior. And yun din yung tinuro last week, yung about sa salvation. And then, ano ibig sabihin ng Lord? Pabasa, 1, 2, 3, go! Influence, a master, or ruler. So, pag sinabing Lord, ibig sabihin, siya yung namumuno. Siya yung masusunod. And siya yun din yung nag-uutos. And kapag siya yung namumuno, siya yung boss, dapat siya yung sinusunod. Di ba? Amen? Amen. Amen? Amen. So, yun. And it is a decision to follow Jesus in every area of our life, even when it is difficult. Di ba, hindi naman madaling sumunod, lalo pag hindi natin kilala yung sinusunod natin. Or kanina, di ba, parang, or kahit yung last week, mahirap sundin yung nag-uutos kung hindi natin kilala masyado yung tao or yung nag-i-instruct sa atin. So, ganun din. Hindi natin masusunod si Lord kung hindi natin siya masyadong kilala. So kaya rin kayo nandito, hindi lang tayo para magsaya, maglaro, kundi para mas makilala natin si Lord at para mas laro natin siya masunod sa atin araw-araw. Kahit minsan, mahirap sumunod, di ba? Sabihin niyo, mahirap. Mahirap. Pero susunod tayo kay Lord kasi Lord natin siya at Savior. Siniligtas niya tayo and kailangan tayo ay magpasakop sa Kanya. Amen? Amen. So, ano naman yung letter O? Alin? Alin? Ba't Obeying walang God. energy? Alin uli? Alin uli? Alin uli? Hello? Ano yung O? Obey? Ano yung O? 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 Yun, obeying God. Nakikinig naman pala. So, anong ibig sabihin ng obey? Pakibasa nga uli. Kita ba? Okay, ulit. 1, 2, 3, go! Willing to do as told by someone in authority. O, ibig sabihin, handang gawin ang sinabi ng isang may otoridad. So, di ba si Lord bilang master or boss ng buhay natin, ibig sabihin, may authority siya. So, ang dapat natin gawin mga followers niya o mga disciple niya, ay dapat, alin? Sumunod, tama. Sumusunod ba tayo? Minsan? Depende? Sa magulang natin, sumusunod ba tayo? Maybe? Sumusunod ba kayo sa mga magulang nyo? Depende. Kasi minsan nasa galaan tayo, di ba? Ouch! Pero sumusunod ba tayo pag sinabi, maghugas ka nga? Amen? Naghugas ba? Depende kung magkano. Oh, may bayad pag sumusunod. Kailangan ba may bayad pag sumusunod tayo sa magulang? Kailangan ba? Kay Lord, kailangan ba merong reward bago sumunod? Di ba pwede naman sumunod and mag-expect tayo kay Lord na merong reward na ibibigay siya sa atin kasi naging masunurin tayo sa Kanya. Amen? Amen. Amen? Amen. Handa ba tayo mag-yes, Lord? Yes, Lord. Yes, Lord? Amen? Amen. So ano naman yung letter R? Ano Ayun, yung no? R? Ano yan? Rock and roll? Rocky Road ba yung R? Alin? Alin? Alin uli? Alin uli? Ay, lakasan niyo man! Alin uli? Alin uli? Alin uli? Alin uli? Diba dapat wala munang cellphone? Alin uli yung R? Alin? Huwag ko na tumawa. Ano yung R? R? With God. Okay. Ano yung R? Okay. So, yun. Relationship with God. So, i-discuss naman yun ni Kuya Yuri. Ano ba yung relationship with God, Kuya Yuri?
Ayun guys, paano nga ba pag may relationship? Anong pakiramdam? Masaya ba? Malungkot? Ay, nakikinig pa ba? Masaya yun, di ba? So, ayun, meron tayong relationship with God. So, ewan ko kung may definition siya dyan, pero sige. Ano ba yun? Bakit ba may relationship with God? Ano ba yun? Bakit may ganun? Bakit daw may relationship with God? Need ba natin yun? Yes, guys. Need Kailangan ba daw natin ang relationship with God? Amen? Sagot ko na eh. So, yun, nakalagay dito, the more we know Him, the more we will obey Him. So, di ba nga, kanina, pag less familiar kayo sa voice, makinig tayo guys ha. Pag less familiar kayo sa voice ng tao, hindi nyo susundin yan. Kasi nga, titignan nyo, ay ito, wala tong authority. Tignan nyo lang na ganun. So, hindi kayo familiar eh. Ba't kayo makikinig sa stranger, di ba? Kaya tayo nandito sa church to know God. Kailangan nating makilala si Lord. Amen. We are building relationships, guys. Nag-invest tayo sa tama, hindi sa mali. Yes, guys. Amen. Nag-i-invest daw tayo sa Amen. tama. Sorry Amen. guys, business. So yun, meron tayong nabubuong relationship. Nagbe-build tayo guys dito. Mga ka-village ha. So ayun ang binibuild natin dito, hindi kung ano man. Nagbe-build tayo dito ng structure, ng isang relationship kay Lord. Isang matibay na foundation. Kasi nga, di ba, sabi, Lord is our salvation. Ano yung salvation? Ano daw yung salvation? Alam niyo yung boat of salvation, mga ganun. So, siya yung tagapagligtas natin. So, yun. Ba't tayo may relationship with Lord? Ba't daw tayo may relationship with God? Ulitin nyo lang, guys. Nagbe-build tayo dito ng structure. Isang foundation. Isang foundation. Matibay na foundation. I-invest tayo kay Lord at. So yun, pag may relationship tayo kay Lord, meron tayong prized possession. Tayo yung prized possession niya. Ano ba ibig sabihin ng Christ possession, kuya? Tina-treasure na tayo, guys. So tayo mahalaga ka. Sabihin nyo sa katabi nyo, may worth ka, guys. May worth kayo. May guys. worth ka, guys. Ano matagal ng worth? Baka di nila alam yung ibig sabihin ng worth. So meron kayong value, meron kayong halaga. So yun, hindi tayo basta-basta lang. Kasi kung titingnan natin, tayo bilang tao, we can judge another. Pwede natin sabihin, ay wala to, wala yan. Pero kay Lord, worth it kayo guys. Kaya wag niyong sayangin yun. Meron tayong halaga kay Lord. So, kung yung taong yun, si Lord nga, tinetreasure tayo, kailangan i-treasure din natin yung relationship natin sa Kanya. Kaya tayo nag-build ng relationship. Kasi tinetreasure na tayo. Kaya tayo nandito sa church kasi gusto tayong mapalapit kay Lord. Dinala kayo dito ni Lord for a reason, guys. Amen. Gusto na tayo na makasama. Yun. Gusto tayo makasama ni Lord. Yun. So, paano ito magkaka-relationship? Meron tayo dyan. Maraming ways. Reading the Bible. Pwede rin tayo makapag-fellowship. Yun, kasama na yun sa discipleship mamaya. So, yun. Next na tayo. Discipleship. Ay, tama. Ay, mali. Nasabi ko. Alan, sige, sabi mo wala. Oh. So, yun. Since di pa tayo nag-move, kunwari wala pa akong nasabi about discipleship. Kunwari lang. Nasabi ko na eh. Okay lang yun. Mahalaga yun. Oh, nasa R pa rin tayo. Relationship Sa art pa with rin God. tayo, guys. Game. Anong gagawin natin para mag-build ng relationship? Read the Bible. Connect to God through prayer. Magpa-pray tayo kay Lord. Magme-meditate tayo. Although hindi naman kailangan na buong chapter ng Bible basahin. Kahit konti lang. Kailangan Amen. nating mag-dwell sa presence ni Lord, guys. Mahalaga yun. Amen? Sheesh! Sheesh! So, yan. Next na tayo. Ano naman yung letter D? Ano? Ano? Alan? Disciple of Christ. Dog. Ah, dog. Sige. Dog ka sa akin mamaya. Ano yung D? Disciple of Christ. Ano yung D? Ano yung D? Disciple of Christ. Alin? Disciple of Christ. Ano yung D? Disciple of Christ. Ano yung D? Ano yung D? Ha? Disciple. Ano yung D? Ano yung D? Disciple of Christ. Ang hina. Ano yung D? Disciple of Christ. Yun, disciple of Christ. Ano ba, Kuya Yuri, yung ibig sabihin ng disciple of Christ?
So yun nga guys, meron tayong definition. Definition. Wow. What's the definition, share? Lahat ng sheep magbasa ng definition ng disciple. Ulit. 1, 2, 3, go! Or student of a teacher or leader. Wow, galing. Very good kids. So yun, disciple tayo ni Lord. So ang disciple, follower, or student. Ibig sabihin, meron tayong master. Tayo, student tayo. Wala pa tayong alam. Wala tayong alam talaga. At yung pa disciple nga tayo ng isang tao at ni Lord pati. Yun. Student-teacher relationship. Parang ganun siya. At ganito Kinig. naman, parang ito yung, guys, pinakamalaga, cell group. Kaya tayo may mga pagtitipon, meron tayong mga pinagkakatiwalaan ng mga tao. Yun yung cell group. So, hindi yan laro-laro lang. So, nag-share kayo dito ng, yun nga, mga natutunan natin, mga problems sa buhay. May discipleship, may nagaganap. So, yun, nagiging Christ-like tayo dahil dun sa pagiging disciple. Kasi nagpapalakasan tayo. Eh ngayon naman, since nasabi kanina, di ba, relationship with God. Ngayon, discipleship, yun na yung next step natin. Since may relationship na tayo kay Lord, ngayon, disciple niya na tayo. We are not just believers. Kasi kung believer ka lang, naniniwala ako eh. Naniniwala ka lang. Ano ang disciple? Naniniwala ka at nakikinig din. So yun, nag-obey ka rin sa Kanya. Kasi nga, nakita mo na may value ka sa Kanya at may pinapahalagaan ka rin ni Lord. So that is discipleship with Christ. Amen? At paano siya ma-achieve, guys? Paano Paano ma-achieve? daw ma-achieve? Pa-pray tayo, syempre. Magme-meditate tayo day and night. So paano yun? Paano yung gagawin yun? Ano Paano daw yung meditate? guys? Babasa ka ng word, magdi-devo ka, magpe-pray ka, and then you connect with your cell group leaders. Ganun yun. Mahalaga yun. So, may cooperation pa rin dito, ha? Yun. Amen! Ano uli yung letter L? Toot! Ano uli yung letter L? Ano yung O? Obeying God. Ano yung R? Relationship with God. Ano yung D? Disciple of Christ. Ulit, ano yung letter L dito? Lord and Savior. Yung O. R. R, wala akong naririnig dito. R. D. Yon. So, ayun ang Lordship. I hope and I pray na lagi nyo itong tatandaan and maisabuhay nyo at ma-apply nyo to araw-araw. Sabihin nyo, araw-araw. Araw-araw. Hindi lang dahil nasa church kayo, dito nyo lang i-apply. Kundi kahit sa bahay nyo, kahit nasa labas kayo, kahit nasan kayo. Amen? Amen. Nalabat lagi tayong sumusunod kay Lord. Amen? Amen. So, okay na. Thank you. Palakpakan niyo naman si Kuya Yuri! Ang hirap mag-iba ng boses, guys. Ang True. hirap. Hello, guys. Thank you, Ate Angela and Kuya Yuri. Ayan. Okay, nice. Okay. Palakpakan muna natin yung mga galing nating MC. Yay! Palakpakan. Yan. Maraming natutunan? Marami. Dahil dyan, sa lahat ng sinabi ni Kuya Yuri at Ate Angela na ano ibig sabihin ng L? Anong ibig sabihin ng O? Ano ibig sabihin ng R? Ano ibig sabihin ng D? Para saan yon? Para sa Lordship. So, yung Lordship, ito yung, wala na pala dyan. Yung LORD, yung parang, okay lang, wag na naibalik, okay lang. Yung sa Lordship, yun yung LORD, yun yung parang guidelines natin. Paano natin maa-apply ang Lordship? Yung salvation na natanggap mo, sino dito na naniniwala na saved na siya ngayon?
na pag namatay siya, ngayon, di natin alam, nasa langit siya mapupunta. Sinong naniniwala? Amen. Tanggapin nyo yan. Pero, may malaking pero. Pag ba, tinanggap mo yung salvation, tapos, kinabukasan, nagkasala ka. Nako po. Nako. Kinabukasan, susunod na kinabukasan, nagkasala ka ulit. Nako po. Tapos, sa mga susunod na araw, aba, tuloy-tuloy ka lang. Very good. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba? Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba? Nasa inyo pa rin ang salvation ng Diyos. Nasa inyo pa rin ba ang regalo ng Diyos? Napanatili nyo bang malinis ang sarili niyo? Naingatan niyo ba? Naalagaan nyo ba yung regalo na binigay ng Diyos sa inyo? Oo o hindi? Hindi po. So pag binigay sa atin ang salvation ay ano to? Obligasyon ba to? O pinaghirapan nyo ba yan? O regalo? Regalo yan ng Diyos. So pag may binigay sa yung regalo, anong gagawin mo dun sa regalo na yon? Ibabalik mo ba? Sumasagot agad. Very good. Ano gagawin? Pangangalagaan. Yon. Sorry, nabulol. Pangangalagaan nyo, syempre binigay sa inyo yun ng libre. Hindi nyo yun nakuha dahil mabait ako eh. Hindi ako nagkakasala, never. Ha? Saan to yarn? Hindi, di ba? Hindi mo yan pinaghirapan, kusang binigay sa'yo ng Diyos yun. Kahit hindi mo pa alam noon na may salvation ka, meron na nakareserve para sa'yo. Bakit ba tayo nagkaroon ng salvation? Bakit nga ba, Kuya Mimoy? Ba't ako tinatanong mo? Hindi, joke. Kasi nandyan ka na eh. Hindi, sino mo na makakasagot? Wala namang- Hindi, malalaman nyo yung totoong sagot. Pero any answer, try. Ano yung Bilis. sa tingin nyo? Si Klein, gusto ko marinig yung boses ni Klein. Go, Clyde. Halika dito. Naalala mo yung tanong? Try. Bakit ba sa tingin natin, sa tingin mo, merong binigay sa ating regalo ang Diyos? Paano nagkaroon tayo ng salvation? Ano po yan? Ulit. Ba't tayo nagkaroon ng salvation? Ha? Para maligtas tayo sa... maligtas tayo sa papunta sa hell. Tama. Sino yung dahilan paano tayo naligtas? Kahit napakadami nating kasalanan, sino ang dahilan? Si our Lord and Savior Jesus Christ. Very good. Amen. Palakpakan. Wow. Very good. Very good. Tama yung sinabi ni Klein. Dagdagan ko syempre. So, yun nga. Tayo, sa everyday life natin, kaya alam nyo yun, pag naririnig nyo yung ibang tao, may Diyos ba? Di ko naman kailangan ng Diyos. Kaya ko naman mabuhay mag-isa eh. Naisip nyo yun? Have you ever thought na, what if kaya ko na sarili ko? What if mayaman na ako? What if lahat kaya ko kunin? Kaya kong hawak-hawak ko yung mundo sa aking kamay? Kakailanganin ko pa ba si Lord? Ay, may sakit. Yaman-yaman ko eh. Lahat ng best doctors, papagalingin kagad ako. Naisip nyo ba yun? Ay, nagutom? May pagkain naman sarap. May pagkain naman eh. Yung bahay ko nga, may Starbucks na dyan eh. May Social. McDonald's dyan sa bahay ko. Wow. Diba? Isang gusto ko sa menu ko, diba? Kahit ano na. Ano ba yung latest movies? Bored ako eh. Lahat ng Netflix account, meron ako iba't ibang klase sa iba't ibang bansa. Meron pa, bago pa i-release na sa akin na. Shushan. Shush. Wow. Nauna ka pa sa artista. Diba? Nauna pa. Nauna pa si director. Pero yun nga, what if you gain the whole world? Pero, ano nga? After that, pag mamamatay ka na, pag mamamatay na ako, gusto ko legacy ko. Sa kabaong ko, may fireworks pa. Puputok yung kabao. Tapos kumakanta pa yung si Bono ng U2. Abang, yun yung send-off ko. Di ba? Sheesh. Ganun ba?
ano na mangyayari? Yung pera ko may iwan ko sa mga anak ko. Yan, sila na bahala dyan. Ano na nangyari? Ano yung naalala nila? Yun lang, magpayaman lang. Ayun lang, unahin natin sarili, yung mundo. What if kinuha na ni Lord yun? Nasa iyo nga, di ba? What if, nasan ka ngayon? Wala na. Sino dito ngayon, nararanasan nyo lahat pa rin, may problems pa rin kayo, mabigat pa rin? Taas kamay. Sino pa rin nahihirapan? Ako. Pero masasabi nyo, blessed kayo, di ba? Amen. Mas blessed tayo kaysa sa ibang tao. Amen. Count your blessings. Nakikita nyo yung sarili nyo sa iba, compared sa iba. Pero bakit ganun? Kulang pa rin. Natanong nyo yun? Kulang. Kulang. Bakit? Araw-araw, magsascroll ka sa phone mo, ano kaya pwedeng gawin? Ano kaya, I'm bored, maghahanap ka ng kailangan mo gawin. Iba nga, maghahanap ng work. Maghahanap ng sagot. Uy, pahing sagot. Di ko matapos yung module ko. Diba? Day-to-day life, wala lang. Parang isang malaking circle. Paikot-ikot lang tayo. Para saan? Kuya Moy, para saan yung salvation? Kuya Moy, para saan to si Jesus? Para saan yung ginawa ni Lord? Ano ba yung kailangan ko sa Kanya? Ano ba yung makukuha ko sa Kanya? Pero paalala ko sa inyo, binigay niya ng libre. Binigay niya free, walang kapalit. Sabi nga, ulitin ko to, sabi ni Jesus, "For I have come to give you life and to live it abundantly." Hindi buhay lang na, "Hi, buhay." Yes, buhay! Amen. That ganun. Na everyday, yes Lord, alam ko araw-araw may papagawin ka sa akin. Kasi alam ko, niligtas niyo na ako, binulat niyo yung mata ko. Everyday may purpose ka na, hindi yung, sino dito, aminin nyo, meron ba kayong direction ngayon? Feeling nyo, alam nyo kung saan kayo pupunta bukas. Alam nyo ano gagawin nyo, alam nyo in the future nyo. Wala, di ba? Bigyan ko kayo ng isang kwento saglit para matapos na din. Pwede na rin music na din. Ayan. Oo. Bigyan ko lang kayo ng isang kwento. Meron kaming best friend nun. Kababata namin ni Jedoy. Kasama namin siya dito sa church. Hindi ko sasabihin yung pangalan, pero alam ng iba. Pero yun, we grew up together, as in, kaklose namin. Kapatid ng best friend ko, bali siya best friend ni Jedoy. As in, ganun, close na close. And then, at a moment, hindi nga namin alam yung future. Nag-away yung parents namin, pati parents nila. Pinahiwalay sila sa amin, umalis na sila. Pero nagko-contact na din, di ba? Lately, bago nawala din siya. Kasi ito yung kwento. Talagang, alam mo yun, sino dito may best friend? May best bud? Tas, isipin mo, matagal na kayo hindi na kayo nakikita. Bigla kayo nagkaroon ng contact ulit. Yan si Jedoy, pati si Von, sabihin ko na yung pangalan. Sabi niya, nakikita ko sila, nag-uusap na sila ulit sa video call, ganyan. Kita ko, sobrang saya ni Jedoy, sobrang happy niya na for all those years na hindi kami nagkita ng best friend ko, kunwari ako si Doy, ngayon nakakausap ko na siya. Di nagpaplano, tara, meet up tayo. Punta ako dyan sa inyo. Madaming beses yung plano na yun. Pero hindi naganap, hindi nangyari.
Madaming beses parang nagkasalisi pa, di ba? Ay, kakagaling lang dito ni Bon na. Dumaan sila. Uy, nahanap kayo ah. And then, nalaman na lang namin, one cold night, nasa ano na pala siya, on his dying breath na pala, na aksidente sa motor. Talagang basag yung skull niya. Pero ang healthy nun, masayahing tao yun, sobrang daming ano nun, sobrang friendly nun. And in an instant, kinuha na ni Lord yung buhay niya. Isipin mo kung ikaw yun. Tapos isipin mo, si Jedoy, siya kunwari si Lord, si Bon, ikaw. Madaming beses na kayo balak magkita. Madaming beses na kayo nagkakasalisi. Mupunta ka na nga dito sa church. Pero tanong ko sa inyo, nagtatagpo ba kayo ni Lord? May lordship ka ba sa puso mo? Do you see together eye to eye? Na Lord, o nga no, ako creation mo, mahal mo pala ako. Bakit ko ini-entertain yung mga negative thoughts ko? O nga no, Lord, ikaw nga pala best friend ko. Bakit pa ako nag-worry kung anong mangyayari sa akin? And just like that, yung story ni Jedoy, sobrang nakakalungkot yung story ni Von. Kasi, kung kailan nagkita na ulit kami, asa na siya? Sa kabaong na. Wag niyong papaabutin sa point na huli na. Wag niyong papaabutin sa point na tsaka mo lang hahanapin si Lord pag kailangan na kailangan mo na, pag Lord, mamamatay na ako. Hanggat ngayon na healthy ka pa, na nakakapunta ka dito, nagkikita tayo sa church. Ang opportunity, isang maliit lang yan na bintana, na pag dumaan yan, di mo na makikita. Oo, nasa isip natin, may bukas pa, may next time pa, may next week pa. Yun yung sinasabi ni Jedoy pati ni Bonbon nung bago sila magkita. Bale, may next time pa. Magkikita rin tayo. Iyak lang ako. Naalala ko eh. Thank you. And God is telling me right now, ganun din ako sa inyo. Sabi niya, anak, ganun din ako sa inyo. Kailan pa ba? Kailan ba tayo magkikita? Bukas? Mamaya? Next week? Next month? Pag may time ako para sa iyo? Kailan magsisimula yung tunay na lordship sa puso natin? Take those words. Tandaan niyo yun. Na wag kayo aabot sa point na it's too late. Yes, oo, nakakatakot yung hell. Yes, oo, may problema yung mundo. Nandiyan naman lagi si Lord, ba't hindi natin ilapit ang ating sarili sa Kanya? Kaya ngayon, I want you to stand up. Out of your own will, hindi dahil lang sinabi ko. Kung ayaw nyo tumayo, huwag kayo tumayo. Pero kung gusto nyo tumayo, tayo kayo. Open your heart right now.
Open mo yung puso at isipan mo para kay Lord. Our Father, our close and very best friend, na alam niya, kilala niya kung sino tayo. Kung sino si Axel, kung sino si Prince, si Ian, si Benji, kilala niya tayo. Ako, hindi ko kayo makikilala lahat. Hindi ko alam yung nangyari sa buhay nyo. Pero ngayon, lahat naman tayo may pinagdadaanan tayong problema, di ba? Kaya let's bow our heads. Yes, Father God. Lumalapit po kami sa inyo. And we want to take the moment, this moment, Lord, yung oras at panahon na ito. At hindi ko papalipasin to. Sabi mo, Lord, hindi ko papalipasin to. Sige, buksan mo yung bibig mo, naririnig ka niyan. Hindi ko papalipasin tong moment na to, Lord. Hindi ko papalipasin ang moment ito, Lord. Gusto ko ikaw ang aking Lord and Savior. Lord, I will obey you. Sabi mo, Lord, I will obey you. Lord, I will obey you. Yes, Lord. Lord, right now, Lord, open niyo po yung hearts, open niyo po yung heavens, Lord. From our hearts, Lord, to the heavens, Lord. Gusto namin, Lord, Jesus, ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Kaya right now, I know, ilang beses na natin to ginagawa, ilang beses nyo na to naririnig. Pero sabayan nyo na ako sa prayer na to. Say, Lord Jesus, I give you I give you my heart, my heart, my soul, my soul, my strength, my strength, everything that is within me, everything that is within me. I give it to you. I give it to you. Lord Jesus, Lord Jesus, patawarin nyo ako patawarin niyo ako sa mga mali, sa mga mali, sa mga mistakes, sa mga mistakes, sa mga kakulangan ko, sa mga kakulangan ko, sa mga bagay na hindi ko alam. sa mga bagay na hindi ko alam. Sinasadya ko man o hindi. Sinasadya ko man o hindi. Lord, sorry. Lord, sorry. Linisin niyo po ako Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Thank you, Thank you, Lord Jesus, Lord Jesus, na kayo na kayo ang namatay, ang namatay, pinarusahan pinarusahan para sa akin, para sa akin, para sa mga kasalanan ko. para sa mga kasalanan. Salamat Salamat sa buhay sa buhay na walang hanggan, na walang hanggan na inahanda mo na inihanda mo para sa akin. para sa akin. At salamat At salamat sa buhay sa buhay na masagana, na masagana na alam ko, na alam ko ibinigay mo na sa akin. ibinigay mo na sa akin. Kaya Lord, Kaya Lord, kayo po ang maging Diyos, kayo po ang maging Diyos, Panginoon, Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Sabihin nyo, Lord, isulat nyo Lord, isulat niyo ang aking pangalan. ang aking pangalan. Sige, sabihin nyo yung pangalan ko. Pangalan Mimoy, Lord. Sa aklat, Sa aklat ng buhay sa langit. ng buhay sa langit. I love you, Lord. I love you, Lord. This is my prayer This is my prayer from the very bottom of my heart. from the very bottom of my heart. In Jesus' name, In Jesus' name, we pray. we pray. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ngayon, I just would want to, for you guys to take a moment. Mag-groupings na din tayo kung pwede. Magka-closing prayer muna tayo. Sige, ikaw na, Bella, pwede. And let's just close in prayer. Sige, let's pray. Hallelujah, Lord. We thank you for this time, Lord God, na patuloy ka naming nakikilala. At Lord, na patuloy na turuan niyo po kami, Lord God, kahit wala kami dito sa church, kahit hindi kami magkakasama sa araw-araw ng aming buhay, Lord, na paalala niyo po sa amin, Lord God, yung salvation na ibinigay niyo po sa amin, Lord.
Lord, na paalala niyo po sa amin na ikaw yung Master, ikaw yung Savior, ikaw yung Lord na dapat naming sundin at nakakaalam ng lahat sa buhay namin, O God. Patuloy na kumilos ka sa bawat isa na naririto. Hanggang sa pag-uwi namin, ingatan niyo po ang bawat isa. Samahan po kami ng iyong mga anghel na patuloy na maging ligtas ang bawat isa, Lord, at makahuwi kami sa aming mga tahanan ng ligtas. Ingatan niyo po ang bawat isa. Cover us with your blood and your divine protection. We offer to you this day. We give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan muna natin si Lord. At okay na. Pwede na tayong, hindi na tayo mag-circle. Pwede na Pwede. tayong mag-uwian. Pwede na mag-uwian. Pero may food dito. Oo. Kung sino sino yung mga gusto may rin gusto magstay ng pa, tinapay or okay kung sino lang. pang may gustong mag-cell group, makipagtsikahan, Pahinga pwedeng lang. mag-stay. Okay.